ang title no, kung natandaan nyo? Amen. Ano yan pala eh? Panahon. Sa lahat ng panahon, kasama natin ang Diyos. Amen. At pag sinabing kasama po natin ang Diyos sa lahat ng panahon, ano ba yun ibig sabihin nun? Ha? Lalo natin kasama siya. Amen. Hallelujah. Amen. Sa hirap o ginawa, sabi nga po nung tayo kinasal, sa hirap o ginawa, diba? Till death do us part. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, kasama natin ang Diyos. Yan po yung title natin nung nakaraang Sunday. Amen. Ibig sabihin po na huwag tayong mag-alala. Kahit ano man yung pinagdaraanan, anumang sitwasyon ng kalagayan mo ngayon, kasama natin ang Diyos. Pero mas nararamdaman natin na kasama natin ang Diyos, masasabi natin na kasama natin ang Diyos kasi kapag sagana tayo sa lahat ng bagay. Di ba? Pero pag binibitawan natin yun, ang babaw lang. Sa totoo lang. Di ba? Sasabihin natin, ay, ang dami kong pera. Ang babait ng mga anak ko. Kasama ko ang Diyos. Pero sa totoo lang, alam po niyo yun, mababaw. Mas mararamdaman natin pag sinasabi natin kasama natin ang Diyos kapag ka dumadaan ka sa pagsubok. Amen. Kapag ka ikaw ay may nararamdamang takot. Di ba? Mas may diin. Mas may mas iniisip natin. Mas nakikita natin yung kabutihan ng Panginoon kapag ka yung pagsubok, yung ating pinagdaraanan. Tama? Amen. Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang ating pinagpunan po natin ito is yung main verse po natin is tungkol sa Isaiah 41 verse 10. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Hindi ka lang basta niya nilikha, hindi ka lang niya basta pinili, hindi ka lang niya basta pinapunta rito. May pangako po siya. Tama? Ang dami pong mga patutuo dito ng mga nararito. Hallelujah. Meron dito, hindi pa pumapasok, may sweldo na agad. Hallelujah. Meron dito, ilang taon na, yung kanyang loved ones, pero nasa malaya, pero nakamupo na, di ba? Amen. Hallelujah. Meron dito yung bagong patutuo. Di ba? Nangamba ang nanay dahil sumasakit ang ulo, pero glory to God. Nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. At kita po ang pangako ng Panginoon. Si Brother Darius, ilang taon na, nagkahangad na yan, gusto na niya mag-drive. Gusto niya makapunta sa ibang lugar ng malaya. Nang hindi hila-hila yung kanyang kanang braso, di ba? Pero glory to God, hanggang ngayon naririto siya, umaasa pa rin siya. Kasi nga, may pangako po ang Panginoon sa bawat isa naririto ngayon. Amen. Hindi yung pangako ni Mayor. Di ba? Napag naibuto mo na, bakala ka na. Hindi, mahal po natin ang ating Mayor. Pero ibig ko sabihin, hindi po yan pangako ng tao lamang. Di ba? Kundi ang nangako po niyan kay Isaiah ay walang iba kundi si Yahweh. Basahin ko lang po para matandaan niyo yung gusto. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, ingatan at ililigtas. Ano po ang pinakaano doon na pinagdaraanan ng isang tao? Yung matakot, di ba? At napakalaki pong epekto niyan sa buhay ng tao. Kapag ka ikaw ay naunahan ng takot, yung nga lang i-assign ka eh. Ha? I-assign ka, o ikaw ang opening prayer. Nako! Ang daming umaatras dyan, biglang sumasakit ang balakang, biglang sumasakit ang ulo, biglang may nagkakasakit. Amen, doon pala ang kita na. Ganyan din po ako niya noon, nasubukan ko rin po yan. Ang dami kong dahilan. Hallelujah. Pero kung titingnan po natin, kasi nakatingin lang po tayo sa sarili natin, hindi po natin tinitingnan yung pangako ng Panginoon. Huwag kang mag-alala, ako isa sa iyo. Huwag kang, hindi ka dapat matakot. Oh, di ba? Kaya nga po, ilang tayo ngayon eh. Kasi alam mo yung iba natakot. Mas inuna nila yung kanilang mga pangangailangan. Ano naging problema? Natakot. Ang pangako ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Unahin mo lang ako. Ako isa sa iyo. Hallelujah. Ulit-ulitin ko pa. Hallelujah. So, ano ang paraan ng Panginoon upang hindi tayo magkaroon ng takot?
Amen. Baliwalain mo na yung mga taong hindi talaga interesado sa ganitong gawain. Hindi nila naunawaan talaga to eh. Hindi nila ito naunawaan. Ang takot lang sila, magutom. Ang takot lang sila, mapututulan ng kuryente. Ang takot lang sila, awayin sila ng asawa pag walang maibigay na pang malingke. Di ba? Ang takot lang sila, baka sisingilin, wala pa silang pambayad. Diba? Pero sa mga taong nagkaroon na ng pagkakakilala sa Panginoon, napakalinaw, may pangako po ang Panginoon, relax ka lang. Sasamahan kita. At ano ang dapat gawin? Ay pinangako ng Panginoon upang mawala yung takot natin, yung pangamba natin na magdadala sa atin, na mapadali ang pagputi ng buhok, na mapatagdagaan pa yung gitli-gitli sa noo. Hallelujah. Ang sabi po sa unang punto natin, na ibinigay ng Panginoon, tayo'y kanyang palalakasin. Yan nga ito sinabi. Yun po yung sinabi ni Yahweh. Na una, huwag kang matakot, palalakasin kita. Doon sa ating pong main verse. Nandun po ba? Napapasa niyo? Amen. Hallelujah. Ang sabi po, sa Isaiah 41 verse yun na nga po, palalakasin kita. Sa paanong paraan naman tayo palalakasin ni Yahweh? Ha? Kilala natin si Yahweh. Oo. Nakakapakinig tayo ng salita. Oo. Pero pag dumating yung takot, ano ko ba tatanggalin itong takot na to? Nandito pa rin eh. Lahat naman tayo dumadaan po sa takot. Sa pangamba, kung ano-anong negatibong bagay. Lahat yan. Lahat tayo walang ligtas yan. Ako rin po natatakot din ako. Dumarating din ako dyan. Hallelujah. Ano na kayang itsura ko pagdating ko ng 70? Hallelujah. Pati itsura, kinatakutan. Tama ko ba? Glory to God. Lahat po tayo, ang dami natin sarili-sarili kinatakutan. Pero ang utang punto po ibinigay sa atin ng Panginoon. Ha? Sabi po sa Ikalawang Korinto chapter 1 verse 11. Nandiyan po ba? Amen. Sabi niya, sa tulong ng inyong mga panalangin, sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Tingnan po niyo, tugon sa panalangin. Ang maganda ng marami pa. Diba? Kitang-kita po sa atin na paano tayo makikipag-usap. Ito po, ay sawang-sawa na kayo sa salitang panalangin. Sawang-sawa na kayo sa totoo lang. Kumbaga, talagang memorize na ninyo yan. Pero ang tanong, nagagawa niyo po ba? Di ba? Aminin. Sa totoo lang po. Nagagawa po ba natin ang manalangin? Di ba? Mas maganda pa, pag tayo may kinatatakutan, lalapit tayo sa ating mga mahal sa buhay at doon tayo makikipagkwentuhan, doon tayo magsusumbong, at doon tayo kukuha ng lakas. Para hindi tayo matanggal. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Hallelujah. Hindi natin magawa na pumasok sa kwarto at ilapit natin sa Diyos yung sanhin ng ating takot. Hindi po ba? Hallelujah. Glory to God. Alam po ba ninyo, papasalamat po ako sa Panginoon. Dahil ako po yung pasaway, ang hirap po rin atake sa ganitong gawain. Umaatin po ako noon, sumasama ako sa asawa ko, may hangover. Dahil aircon po, ang sarap. Wow, ang ambiance, ang lamig. Yung lamig niya sapat na sapat pang tulog. Tapos tatamaan pa ako ng kaunting hangin ng aircon na mabango. Mamaya, naghihilig ako, nagigising mismo ako sa aking sarili, sa aking hilik. May hangover pa ako noon. Ang hirap po. Sumasama lang ako. Pero alam po ba niya, sa bunga ng panalangin ng aking asawa, ng mga kamag-anak namin na unang nakakilala, ito po ninyo ngayon. Ginagamit ako ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At alam po ba ninyo, ang mga anak ko, nakagraduate ng kanilang pag-aaral, hindi nahirapan ng pag-aaral, ng paghanap ng trabaho. Once na sila nag-apply, tanggap ka agad. Glory to God. Alam po ba niyo, yan po ay bunga ng panalangin ng mga kapatid namin sa pananampalataya. Amen. Hindi po nawawala yung pasasalamat ko sa pananampalataya sa aking mga kapatid doon sa Infanta. At tayo po dito. Amen. Lahat po yan, bunga ng panalangin kung anong mayroon kami. Amen. At alam ko, kung sa material na bagay,
Dahil ipinapanalangin, patuloy po yung pananalangin. Kagabi nga lang po, nagkaroon po ng prayer meeting. Hallelujah, marahil isa sa inyo sinasagot na yung panalangin. Sabi nga po, huwag lang tayong mainip. May pangako sa Isaiah na ating pong pinag-aaralan. Isaiah 41 verse 10. Hallelujah. Kaya po, paano po natin mararanasan yung palalakasin tayo ng ating Panginoon? Sa pamamagitan ng pananalangin. Amen. Hallelujah. Ito po, gamit na itong ilustrasyon na to. Paano ka magkakapera? Meron ka pera doon sa ATM. Paano ka magkakapera? Ang problema ngayon, wala ka naman ng card para magpindot. Hallelujah. Tama ba yung ilustrasyon? Kailangan po natin, isang tools po natin upang makamta natin yung kalakasan habang tayo pinagdaraanan natin, habang tayo binubugbog ng takot, habang tayo inaalihan ng gawa ng kaaway. Ang kailangan po natin, panalangin. Manalangin po tayo. Manalangin muna tayo bago tayo lumapit sa ating mga mahal sa buhay. Manalangin muna tayo bago tayo magsumbong sa kung sinong dapat nating pagsumbungan. Manalangin muna tayo bago tayo pumunta ng barangay kung tayo may irereklamo. Hallelujah. At ano sabi? Sabi po dito sa unang salita na ginamit po ni Yahweh, hallelujah, ako'y sa iyo. Glory to God. Nakuha na po nyo? Ang importansya ng pananalangin. Hallelujah. Pangalawang punto po tayo na sinabi din sa Isaiah 41 verse 10, sabi po dito, tutulungan niya tayo. Tutulungan tayo ng Diyos. Na habang pinagdaraanan po natin yung takot na talaga nagbibigay sa atin ng stress, tumataas ang ating blood sugar, tumataas ang ating high blood tayo. Di ba? Nagkakaroon tayo ng nervyos, nagkakaroon tayo ng pagkabalisa dahil sa takot. Hallelujah. Glory to God. Ano sabi, ano ang pangako ni Yahweh? Kapag ka daw siya ay pumunta sa amin, kapag ka daw siya ay may pinagdaraanan kang pagsubok, anumang sitwasyon ng iyong buhay, huwag kang matakot, tutulungan kita. Glory to God. Muli po, babanggitin ko sa inyo yung isang ilustrasyon na hindi ko po makalimut-limutan, na kapag ka ako ay nagtutumba ng isang kawayan o kahoy, na ako'y bata pa po noon, ang gagawin ko, tatawagan ko si tatay, tatay patulong naman, gusto ko lang itong uulingin kong kahoy, mahaba po yun, na siguro parang mga dahita, bata pa ako, hindi ko kaya mag-isa yun. Tatawagin ko si tatay. At si tatay, kahit na anong basic, kahit na anong ginagawa niya, nunungkit siya ng nyog. Bibigyan niya ako ng panahon para matulungan. At alam po ba niya ang gagawin niya? Ha? Siyempre, tigkabilang dulo kami. Ang gagawin niya, doon siya sa may bandang puno nung kahoy. Yung isipin niya, mabigat yon. At ang ibibigyan niya sa akin is yung bandang dulo na mas magaan. Madadala namin yung kahoy doon sa ulingan nang napakadali. Ganun po ang Panginoon. Matuto lang po tayong tumawag sa Kanya. Itatak lang na po ninyo sa inyong isipan, ako isa sa iyo, sabi ng Panginoon. Tutulungan kita. Huwag kang matakot. Pagdadaanan natin yung problema mong pinagdaraanan. Pagdadaanin natin yung sitwasyon mong akala mo, nagbubuhat ka ng 2 kaba ng bigas sa iyong balugbog. Balugbog tuloy. Ano yung balugbog? Sa amin kong balugbog yung balikat ko. Pagdadaanin kita. Walang pinangako ang ating si Yahweh, ang ating Diyos na buhay, na kapag ka ikaw ay nakakilala sa Panginoon, wala ka ng pagdaraan ng pagsubok. Magtataka ka. Nung nakakilala ka sa Panginoon, bakit? Wow naman! Parang lalo pa bumigat yung problema ko nang ako'y naging mananampalataya. Yan ang karamihan na iniaayaw ng mga taong nakakilala na. Umaayaw, bumabalik sa dating buhay. Sayang. Hallelujah. Hindi niya nakita yung kabutihan nung nakakilala siya sa Panginoon. Kailangan mo ang tulong ng Diyos. Amen.
Sa mga panahon na may pinagdaraanan kang pagsubok, tutulungan kita, ang sabi ni Yahweh. Hindi ka dapat mangamba. May pinagdaraanan kang karamdaman, hindi ka pa man gumagaling ngayon, huwag kang matakot. Tutulungan kita, i-assist kita, aalalayan kita. Hallelujah. Bandang huli, magpapasalamat ka sa Panginoon. Salamat, Lord, tunay nga sinamahan mo ako. Ang problema nito, nung dumaan ka sa pagsubok, bumitaw ka. Bumitaw ka. At sasabihin mo, ang galing naman ng manghihilot na yun. Ang galing naman ng manghuhulang yun. Diba, bumalik po tayo sa dating buhay na puro na lang haka-haka, puro na lang pamahiin, puro na lang mga nakalikhang kaugalian. Hallelujah. Tutulungan kita, yan po ang pangako ni Yahweh. Basta, lagi ka lang sa tabi ko. Hallelujah. Sa ikalawang Korinto po, chapter 1, verse 3 and 4. Paano naman tayo tutulungan ni Yahweh? Sabi po sa ikalawang Korinto, chapter 1, verse 3 hanggang 4. Ano po? Amen. Sabi po dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos ng pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, maaliw naman namin sa mga nahapis. Verse 5. Ba't nakarinig ako ng verse 5? Dinirito ko na lang po. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Hallelujah! Glory to God! Kaaliwan! Pag sinabi po natin kaaliwan, yung parang lagi tayong masaya, di ba? Kaaliwan. Hallelujah. Saan ka pupunta? Mamayang alas 8 ng gabi nung una. Nung ako hindi pa nakakakila, doon ako sa aliwan. Literal na aliwan na may sumasayaw sa harap. Diba? Hallelujah. Yan po yung buhay ko noon. Saan ka galing? Nag-aliw-aliw muna. Magdamag na po yan. Maya-maya may tatawag, may babayaran pa po kayong bills dito. Yun ang sinasabing kaaliwan ng mundo. Pero ang sinasabing kaaliwan dito, na kung paano tayo tutulungan ng Panginoon kapag tayo dumadaan sa matinding pagsubok, sa matinding hamon ng buhay, aliwin kita. Sa ibang salita, sa English, comfort, iko-comfort kita. Hallelujah. Nakita ko yung pinakita kong picture doon ng nanay at saka yung dalawang anak na pinapaypayan. Ganun ang gagawin sa atin ng ating Panginoon. Kakalingain ka niya. Iko-comfort ka niya. Ano mo sinabing iko-comfort? Ha? Hallelujah. Ano bang pagkaunawa po natin sa salitang iko-comfort? Hallelujah. Pag ako'y nakakilala sa Panginoon. Grabe. Kung ako'y nakakilala sa Panginoon, ang pag-asa ko. Kung ako ngayon ay walang makain, patadahimin, pararami ng Panginoon ang aming kakainin. Laging puno ang grocery, laging may bago kaming TV, di ba? Ganyan tayo eh. Ang tinitingnan natin, yung mga material na bagay. At hindi naman masama yun. Yun din naman ang gusto ng ating Panginoon. Ay pero ang masakit, paano? Mula na nakakilala ka sa Panginoon, ganun pa rin yung buhay mo, na nagdalaw ka pa rin, hanggang inabot ka na ng 25, 30 years sa pagiging mananampalataya, ganun pa rin ang sitwasyon ng pamumuhay mo. Ay, hindi na lang. Balik na lang ako sa dati kong buhay, ganun din pala eh. Kasi nakatingin po tayo sa material ng bagay. Ikukumport po niya tayo. Kagaya ng panahon na nung testimony ni Sister Marie, na nung dumadaan po yung bagyo talaga. Bagyo! Na dumadaan po yung masamang panahon, pero tingnan po niyo sila. Nagpapaypay, mainit. Nakuha niyo po yung ibig sabihin. Amen. Kapag ikaw ay dumadaan sa problema, babaliwalain mo lang yan. Ay di wow, sasabihin mo. Di wow!
ka napawaw? Parang binaliwala mo yung problema. Dahil ang pag-asa mo, nandiyan ang Panginoon. Amen. Bibigyan niya ako ng kaaliwan. Bibigyan niya ako ng kagalakan. Ikukumport niya ako. Di baling ang ulam ko ay isang klase lamang sa maghapon. Hallelujah. Ang masakit po nito, alam niyo, ang pinapahalagahan lang po ng tao is yung mga material na bagay. Hindi po natin pinapahalagahan yung ating buhay spiritual. Alam po ba niyo, kapag ka malakas ang iyong buhay spiritual, matibay ang pagkakilala mo sa Panginoon, malawak ang pagkaunawa mo sa salita ng Panginoon, at malawak, matibay ang pananampalataya mo sa Panginoon, makikita mo yung mga imposibleng bagay na ginagawa sa iyo ng Panginoon, na kahit gumagalaw na daon, makikita mo may mensahe ang Panginoon. Amen. Bakit kaya yung daon, ang hangin ay papunta roon, pero yung daon ang galaw papunta rito? Ano kaya ang ibig sabihin? Bakit kaya kapag ka ako'y nagbubumba ng tubig, kailangan pag isang umaga magbubumba ako, wala siyang laman, ang gagawin ko, kuha ako ng konting tubig, at paglagay ko, uber na tubig yung iba ang bigay sa akin. Naunawaan niyo po ba yung mensahe yun? Ha? Kunting-kunti lang na panahon yung ibinigay mo sa Panginoon, pero yung biyayang ibinibigay niya sa'yo, grabe, nag-uumapaw. Naalala ko tuloy yung pagka-tithes. Kunting halaga lang yung binigay mo sa Panginoon, pero yung sukli sa'yo ng Panginoon, grabe, nag-uumapaw. Hallelujah. Yan po yung sinasabing, ikukumport tayo ng Panginoon. Basta lang ang puso mo, ang isip mo, nakatuon sa Kanya. Basta lang alam mo na mayroong gumagabay sa'yo. Basta lang alam mo na may nangako sa'yo. Glory to God. Hallelujah. At alam pa, kagandahan nito, mandadamay ka pa. Na lahat ng nararanasan mo, yung iba, mapagpapala din. Amen. Hindi lang puro katsismisan. Hindi lang puro negatibong bagay. Di ba? Hallelujah. Ang tawag talaga yan. Pagdating sa mga negatibong usapan, ay, nangumulaklak. Ang daming revelasyon. Di ba? Kaya kailangan lagi po tayo kasama. Dapat lagi po natin tandaan na kasama natin ang Diyos. Amen. Ikatlong punto po. Ikatlong punto, ano po? Ngayon naman, yung sinabi na pinangako ng ating Panginoon, iingatan tayo ng Diyos. Sabi nga doon sa ating pong topic pa rin, iingatan daw tayo niya. Hallelujah. At tandaan po natin ito pong pangakong to ay pangako doon sa mga kumikilala kay Yahweh. Ha? Na sabi nga po, iingatan niya tayo. Ngayon tanong naman, sa paanong paraan tayo iingatan ni Yahweh? Ang sabi po sa Kawikaan chapter 3 verse 11 hanggang 12. Nandun na po ano? Ha? Kawikaan chapter 3, 11 hanggang 12. Aking anak, yan po ninyo ang tawag niya ni Yahweh sa kanyang mga lingkod, aking anak. Amen. Hallelujah. Kaya mapalad po tayo. Kaya po nating sabihin sa mga tao, anak ako ng Diyos. Marami nagsasabi ng ganyan, anak ako ng Diyos, pero tingnan nyo, namumuhay sa kamunduhan, namumuhay sa kasinungalingan, namumuhay sa kayabangan, namumuhay ayon sa sarili niyang kagustuhan. Pag sinabing anak tayo ng Diyos, dapat makikita po sa atin yung pagiging tunay na anak ng Diyos. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Salamat sa Panginoon. Dahil itinuring niya po tayong mga anak. Amen. Hallelujah. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamaliitin. At ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ang daan tulad ng anak na minamahal.
sinasaway ng magulang. Amen. Lahat po tayo dito, mga magulang na. At mayroon ditong tatlo na magiging magulang pa lang. Hallelujah. Alam na alam po natin yan. Kaya po natin pinapalo ang ating mga anak is para mabuksan yung kanilang isip, para ipakita sa kanila na mali yung ginagawa nila, para maituwid yung kanilang buhay. Diba ako po, produkto ako ng palo. Ha? Ito hindi ko malimut-limutan. Meron pong assignment sa amin noon, yung aming teacher sa Araling Panlipunan. Nalimutan ko lang kung ano yun na i-memorize yun. Ngayon, yung kanyang table, lagi may nakasandal na mga ganyang kalapad na kawayan. Makapal. Mahigpit talaga yon. Nasubukan ko talaga, hindi ko na memorize. Memorize ko, pero nang tumayo ako, inabot ako ng nervyos. Inabot ako ng takot. Parang isang verse lang yung nasabi ko. Ay, ang haba. At talagang mapapamemorize ko talagang, gagawin mo talaga, mag-memorize mo. Dahil alam mo, pag hindi mo na-memorize yan, nakaabang yung pamalo niya, at talagang namamalo po siya. Hindi ko malilimutan yung professor kong yun. At nagpapasalamat ako sa kanya dahil siya naging ginamit ng Panginoon upang maituwid yung aking buhay. Amen. Hallelujah. Ay, hindi ko po na-memorize. Yung sa table niya, ilang kaming pinadapa, pangatlo ako. Kitang-kita ko kung paano umuusok yung puwit nung ice cream ako. Ang kanyang, ang usok pa naman nun, ang short, maong. Pag pinapulo po yan ng isang palo, pa! Talagang kitang-kita ko parang umuusok. Grabe! Grabe nung ako na. Pikit mata ako talaga. Ang sakit! Talagang pagbalik ko sa upuan, hindi kaagad ako makaupo. Mahapde. Amen. Hallelujah po tayo magtataka. Bakit tayo dumadaan sa ganitong pagsubok? Bakit tayo, minsan dumaraing tayo dahil bakit ganito? Minsan, baka marahil, itinutuwid tayo ng Panginoon. Halos 20 years na tayong mananampalataya, pero bakit nagagawa pa rin natin yung hindi kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon? Itong anak kong to, nagagawa pa rin niyang magsinungaling. Parito ka, didisiplinahin kita. Kunik na kunik po tayo mga magulang. Amen. Hallelujah. At yan po, ang isang paraan, kaya tayo iniingatan ng Panginoon. Ayaw niya po tayong mapahamak. Amen. Iingatan niya tayo. Ay sayang na lang yung pagsabi niya sa atin. Sayang na lang yung pangako niya doon sa mga anak ng Diyos, doon sa itinuring niya mga anak ng Diyos, doon sa mga tao pinili niya, hinirang niya upang makakilala sa Kanya, upang maglingkod sa Kanya. Kailangan iingatan ko to. Na kailangan papayagan ko na dumaan siya sa pagsubok upang makilala niya ako, upang maalala niya ako, na ako'y kasama niya. Amen. Kaya huwag po natin babaliwalain yung mga pagsubok na yan. Akala nyo, itinuturing, kaya ko to? Lalapit lang ako sa ganito, masusol ko to. Hallelujah. May nangako po sa atin. May nangako sa atin. Sa kabila ng ating pinagdaraanang takot, iingatin niya tayo. Hallelujah. Pang-apat pong punto. Huling na po ito. Pang-apat na punto. Sabi niya, na pinangako pa sa atin, ako'y sa iyo, ililigtas kita. Hallelujah. Ako'y sa iyo, ililigtas kita. Hallelujah. Siyempre, tatanungin natin, Lord, sa paanong paraan mo po ako ililigtas? At saan mo po ako ililigtas? Di ba? Hallelujah. Alam po ba ninyo na marami na po akong karanasan dyan. Yun nga po yung ito po, ilang beses ko na lang po itong na-share sa inyo. Pero alam ko, yung iba pa, hindi nila ako tunay na kilala. Pero kagaya nila ang kagawad, sila Pastora Marisa, na hindi pa niya tunay na kilala. Si Sister Leyan,
sila nanay. Alam ko, meron hindi pa niya alam kung ano yung mga pinagdaanan ko sa buhay. At muli po, isishare ko ulit ngayon. Hallelujah. At sa mga kabataan, kung kayo dumadaan sa takot, namnamin natin yung pangako ng ating Panginoon sa Isaiah 41 verse 10 na sabi niyo sasayaw tayo, sa atin siya. Hallelujah. Dumaan po ako sa matinding pagsubok. Ulitin ko lang po yung testimony nung nakaraan. Yung pong time na nag-attempt po ako na tikling ko yung sarili kong buhay. Dahil sobrang takot ko sa magulang. At sobrang nakarelate po ako dito. Bilang farmer po kasi sa amin noon, napaka-importante po ng kalabaw. Napaka-importante, yaman po namin yan. Pag kami namatayan ng kalabaw, talagang iniiyak po namin yan. Feeling namin na walang kami ng mahal sa buhay. Kasi yan po yung pantrabaho namin sa pag-aakot ng kupra, hanggang maibaba yung kupra sa bilihan, yan yung ginagamit namin, pag-aararo, lahat. Yan ang ginagamit namin sa akayan pag sobrang maputik, upang madala kami sa bayan, hindi kami maputikan. Napaka-useful po sa amin ng kalabaw. Pero dumating ang isang gabi, dinala ko po siya sa isang lugar na medyo mataas, may anak po. Ngayon, ito pong anak niya naiwan sa baba. Naiwan sa baba. Nung panahon po siguro na dididi na yung kanyang anak, nagpipilit umahon yung kanyang anak doon sa ibabaw para makaditi, hindi po niya kaya. Iniisip ko kasi, kaya niyang umahon once na gusto niyang dumibi. Tawag kasi ako ng tawag, hindi sumasagot eh. Hindi yung tawag ko doon, dito ka, akit ka, hindi ganun. May, kaya may, hindi naman. Sabi ko, pagdating po kasi ang hayop, alam nila yan eh. Hindi talaga kasi nawiwili po siya makipaglaro doon sa mga kalabaw na nandun sa baba. So, pinabayaan ko, gabi na eh. Pagdating ko ng umaga, nakita ko na doon pala ako sa baba. Ang daming uwak. Daming uwak. Talaga nag-iikutan. Nakaramdam agad ako, ano kaya yun? So, pag-akyat ko po yung po kalabaw, nakaikot yung tali dito sa, yung lead. Yung kanyang tali, nakapulupot po sa ligat. Dilat na dilat ang mata, matigas na. Nahanap niya yung anak niya. Oo, nagwawala po siya. Yung kung kanyang pinagtalian talagang nagputik. Nagputik siguro sa kaiikot hanggang dumating na napuluputan na siya, nadulas siya, nabiktima siya. Nang pumasok sa akin agad, yung takot. Ang dami kong ginawa. Ang dami kong pinuntahan. Pinuntahan ko yung dati naming tirahan nung ako'y nakatira pa kay Lula na isang barangay parang ang layo po ito at bayan ng Santa Cruz. Sinakbo ko po yun doon sa ibabaw ng bundok para walang makakita sa akin. At pumunta ako doon. Pagdating ko doon sa lugar, wala na. Pati bahay wala na kasi wala na yun. Pero alam ko nandun si Lula na magkakampi sa akin sa ganong sitwasyon. Ang ginawa ko po doon, napadapa na lang po ako doon at nag-iyak ako doon. Naluluha na po ako Naluluha na ako. Ang ginawa ko, balik na naman ako doon sa amin. Pagbalik ko doon, naisipan ko na po kunin ko yung gamot nung pinagpapatay namin sa uod nung paa ng kalabaw. Pumunta po ako sa lugar na kung saan hindi ako makikita. Hindi ako makikita. At doon po meron po doon na ilog, tubig. Medyo nakukupiran po siya ng puno ng baliti. Yung tipong maging katatakutan ng baliti na yun. Hanggang ngayon, ang laki na po ng baliti na naging witness na nangyari sa akin nung panahon na yon. Ininom ko po siya. Pero itong Panginoon, napakabuti po. Napakabuti. Nung naramdaman ko na parang bumubula-bula na yung bibig ko, natakot ako. Natakot din akong mamata. Hallelujah! Alam mo niya ginawa ko? Nung nakita na, kasi ang bilis po nagbula-bula na agad Nagbula-bula na agad. Tapos ang ginawa ko po nun, umano ako ng tubig, nagbubog ako ng... Yung tubig ko talaga namuti. Hallelujah! Alam po ba niyo, hindi pa ako mananampalataya nun. Pero sinamahan na ako ng Panginoon. Bago ako makita, nung mga maghanap sa akin, siguro ubos na ako ng bayawa. Hallelujah. Pero glory to God. Dahil may plano ang Panginoon sa buhay ko,
Ngayon, piling pugi pa rin. Amen. Hallelujah. Ganun po, kabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. Bagaman, ako po noon ay bata. Dahil nakita po niya, ako may plano dito. Sa inyo po, nakita po kayo ng Panginoon. May plano po sa inyo ang Panginoon. Wala po sa edad ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Wala sa edad yan. Hallelujah. Glory to God. Kaya po naramdaman ko dito, ililigtas tayo. Literal na ililigtas po tayo. Pero, ang ililigtas po sa atin talaga, salamat na lang dahil dinugtungan pa ng Panginoon yung buhay ko, yung ating buhay spiritual. Yes. Hindi po tayo ligtas sa kung ano mang pwedeng mangyari sa mundong ito. Salamat na lang dahil nakaligtas po tayo ng karaang pandemic. Salamat na lang na nung may tumawid na aso habang tayo nagbibiyahe, hindi tayo nabaliktad. Diba? Pero may pagkakataon na kapag oras mo na, itinakda na ng Panginoon yan. Ibig sabihin ng talagang, itong katawang lupang ito, talagang may deadline. Hallelujah. Ang ililigtas po sa atin, alam mo, yung pong ating buhay spiritual, na hindi mapunta sa kapahamakan, na ang sabi, kumukulong, asopre, at lawang apoy. Glory to God. Hallelujah. Isipin na lang bang ninyo kung ano ang kapupuntahan nyo kapag kayo'y nagpatuloy sa kasalanan, pag kayo'y nagpatuloy sa katigasan ng ulo, pag kayo'y nagpatuloy sa mga sarili nyong pinaplano. Hindi nyo niya ina-appreciate yung pangako ni Yahweh kay Isaiah sa mga taga-Israel. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Kasamahan kita, iingatan kita, ililigtas kita. Dugtungan pa natin, pagpapalain kita. Amen. Hallelujah. Sabi po sa aklat ng Tesalonica, unang Tesalonica chapter 5 verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan po natin mabuti. Baybayin po natin mabuti. Itong unang Tesalonica chapter 5 verse 9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Kita po nyo, naririto tayo ngayon. Ha? Hindi upang ipakita yung kanyang galit. Hindi po tayo pinili. Hindi po tayo hinirang ng Panginoon. Sa ilang daang tao dito sa barangay Ginabon, napakapalad mo po, napakapalad mo. Ipinapati po. Sinasabi po ni Yahweh sa inyo ngayon. Hindi kanya pinili para bagsakan ka ng kanyang puot, ng kanyang galit. Ano ang purpose? Bakit narito tayo ngayon? Ha! Salamat sa Panginoon. Isa ka sa pinili niya upang iligtas. Amen. Ha! Upang iligtas. Pantakin niyo po yun, ano? Piling-pili tayo. Ilang po bang tao meron ngayon ng Ginabon? Kagawad? May half million kaya? Wala naman. 200. 2,000. Di ba? Ilan lang kayo ngayon? Parang 0.1 lang kayo kung isipin, di ba? Sa bilang. Negative 1. Ha? 0.1. Hallelujah. Point lang yung narito. Pero salamat sa Panginoon, isa po kayo sa nakalista na. Ito na mga anak kong ito. Ito na kung sila magpapatuloy at patuloy nilang susundin yung aking mga bilin sa kanila. Hallelujah. Patuloy silang susunod at kikilalanin ang kadakilaan na ginawa ng aking bugtong na anak na walang iba kundi ang aking anak na si Hesukristo. Maliligtas kayo.
Amen. Salamat na lang. Dahil pumuti na po ang ating buhok, umabot tayo sa ganitong edad, yan po ay patotoo na tayo'y sinasamahan ng ating Diyos na si Yahweh. Hallelujah. Glory to God. Sabi nga po, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang po ang magdadala sa atin ng kaligtasan, wala ng iba. Amen. Hallelujah. Tayo po tayo lahat. Ito po yung pinaka-conclusion ko. Sabi po sa Kawikaan, chapter 14, verse 26 hanggang 27. Amen? Nandun? Kawikaan, chapter 14, verse 26 hanggang 27. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan. Amen. Go to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung tayo ay may takot kay Yahweh, kinikilala natin siya, ang dala daw po niya sa buhay ng mga mananampalataya ay kapayapaan. Amen. Hallelujah. Kailan ba natin nararanasan ang kapayapaan? Kapag mayroong kaguluhan. Di ba? Kailan ba natin nakikita ang maganda? Kapag mayroong hindi maganda. Di ba? Kailan ba natin nakikita ang kayusan ng paligid? Pagkatapos ng bagyo. Di ba? Ganon din po ang sinasabi sa atin ng Yahweh. Ang kailangan lang, magkaroon po tayo ng paggalang at pagsunod. In shortcut, takot sa Kanya. Hallelujah. Yung takot ay binibigay ng mundo, magdadala sa atin ay kapahamakan. Pero yung takot po, nagdala ng pagkatakot natin kay Yahweh, ang dulot nito po ay kapayapaan. Hallelujah. May hatid na katatagan sa buong sambayanan. Verse 27, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay. Hallelujah! Kita mo ninyo? Hallelujah! Glory to God! Bukal ng buhay! Hallelujah! Paano po natin ito uunawain? Hallelujah! Ito po, yung magbubukas sa atin, yung takot natin kay Yahweh, ito po yung magdadala sa atin ng pagkaunawa na kung bakit, paano tayo nilikha ng Panginoon. Ito po yung magbubukas sa atin upang makilala natin ang kadakilaan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, ang katotohanan, ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yung bigay ng buhay na matuwid, walang pagsisinungaling, walang kayabangan, walang pagkamasarili. Hallelujah. Buhay na kaisan, buhay na kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Hallelujah. At ang taong mayroon ito'y malayo sa bita ng kamatayan. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Dati, nakaabang, nakapila sa buhay na kamatayan doon sa pintuan ng impyerno. Pero mapalad po tayo. Nagkaroon po tayo ng takot kay Yahweh. Nakapila na tayo ngayon. Hallelujah. Na kung saan pintuan ng langit. Buhay na walang hanggan. Kasama natin ang Panginoong Hesus. Kasama natin si Yahweh. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kadakilaan. Salamat po, Lord. Hallelujah. Ipinaunawa mo po sa aming Panginoon kung paano namin gagamitin ang salitang pagkatakot. Kung paano namin, Panginoon, magiging pribilehiyo yung salitang takot, yung salitang pagkatakot. Hallelujah. Lord, salamat sa mga mensahe mo na ibinibigay sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na napaka makapangyarihan mo. Kitang-kita namin, Panginoon, kung gaano mo kami minamahal. Damang-dama namin, Panginoon, kung paano mo kami iniingatan, kung paano mo kami sinasamahan, kung paano mo kami nililigtas. Hallelujah.
Panginoon. Kung may mga anak ka po na naririto ngayon at nagdadaluang isip pa upang patuloy na magtiwala sa iyo, Lord, sa oras na to, ipuin mo po siya. Tunay nga, Panginoon, na matuto siyang magkaroon ng takot, banal na pagkatakot sa iyo, upang sa gayon, Panginoon, makakamtan niya yung buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa amin. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Huwag pong maging hadlang yung pagkatakot namin sa bawat alalahanin namin, sa bawat araw ng aming buhay. Huwag pong maging hadlang yung pagkatakot namin sa pangyayari, sa aming paligid. Huwag pong maging hadlang yung pagkatakot namin, Panginoon, sa magiging iiwanan namin sa aming mga anak, sa aming mga apo. Hallelujah. Huwag pong maging saniyan, Panginoon. Hallelujah. At ang laging tingnan namin, Panginoon, itong sinabi mo sa aklat ng Isaiah 41 verse 10. Lord, pangako mo yan. Nalabigay mo kaming sasamahan mula sa araw na ito, aming Diyos. Kami patuloy na magtitiwala sa iyo. Kitang-kita namin, Panginoon, damang-dama namin, Panginoon, yung pangako mo dito sa Isaiah 41 verse 10. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God, glory to God. Napakabuti mo, aming Diyos. Napakabuti mo. Hallelujah. Lord, marami pong salamat. Marami pong salamat. Patuloy po kaming magtitiwala sa iyo. Patuloy po kaming kakapit sa iyo. Hallelujah. Salamat sa banal na Espiritu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yarapaka, yarapasika, yarapaka.
Magdako po tayo sa pagbabanal na hapunan. Amen. Glory to God. Aming Diyos, sa oras po ito, Yahweh, Yahweh ang pangalan, kami dumudulog sa iyo. Sa pagsasagawa po, Panginoon, ng pagbabanal na hapunan na ito, maalala namin, Panginoon, ang takadakilaan ng iyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon, na pinakita mo sa pamamagitan ng iyong bugtong natin. Narito po kami ngayon, Panginoon. Narito po kami ngayon, Panginoon. Inaalala natin, Panginoon, na mayroong Diyos na nagkatawang tao, walang iba, ang iyong bugtong ng anak, ang aming Panginoon Isus. Babalikan namin, Panginoon, yung dati naming buhay. Pero dahil sa iyong pag-ibig sa amin, ngayon, Panginoon, kabilang kami, natatanggap ng tinapay at inumin na simbolo ng katawan at dugo ng aming Panginoong Isus. Sa oras po ito, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo. Pagpalain mo po, Lord, ng mga elemento. Hallelujah. Hallelujah. Bless mo, Panginoon. Pinisin mo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Sa aming pagtanggap nito, Panginoon, anumang karumihan, anumang kasalanan, ang mayroon pa sa aming puso, sa aming kaisipan, linisin mo ito, God, upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pakikisa, sa pagbabanal na hapunan ito. Purihin ka, maitaas ka, maparangalan ka, Panginoon, sa gawain. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Chapter 26, verse 26 hanggang 29. Habang sila'y kumakain, lumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya yun. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Sige po. Hallelujah. Tanggapin po natin, kainin po natin. Pagkatapos dumampok siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, 28, sapagkat ito ang aking dugo, nakatibayan ng tipahan ng Diyos. Ito ang aking dugo, ibinubuhos para sa kapaturan ng kasalanan ng marami. 29, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom itong patas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking
tagumpay ng ating Panginoon Jesus. Glory to God. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Thank you, Lord. At isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Bless po ba ang lahat? Amen. Naman, bless na bless po tayo. Salamat sa Diyos at narito muli tayo upang pasalamatan at papurihan ang ating Panginoon. Amen po. Sa loob po ng isang linggo, sama-sama po tayo muli at pinagpala ng Diyos. Amen po. Kaya sa oras na ito, dadako po tayo sa susunod na parte ng ating gawain, yung pagbibigay, yung pagbabalik sa Lord na lahat ng merong itinagkaloob niya sa atin sa loob ng isang linggo. Ngayon naman po, oras din na pagbabalik din natin sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya sabi dito sa Ikalawang Korinto, chapter 9, sa bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniitin ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen po. Kaya napakapalad po natin dahil ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Amen po. Kaya sa oras na ito, ibigay po natin sa Lord ang para sa Lord at magbigay po tayo ng may kagalakan. Dahil po ang lahat ng ibinibigay ng Lord sa atin, ang lahat ng meron sa atin ay nagmula sa Kanya. Wala tayong kayang gawin kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, magbigay tayo ng may kagalakan sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat at samahan niyo po akong ipanalangin ang lahat ng kaloob na ito. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Lord, hallelujah. Lord, salamat na Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming nakilala, Panginoon. Lord, hallelujah, na nagbigay ng aming buhay, Lord, hallelujah. Lord, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong ito. Ikaw ay aming makasama ng iyong banal na Espiritu, Ama. Lord, hallelujah. Lord, ano man po ang mga nagawa naming pagkakasala sa iyo, Lord, hallelujah. Maliit man ito, malaki sila sa diyaman po. Hindi, Lord, hallelujah. Itinutulog po namin sa iyo ang kapatawaran, Lord, hallelujah. Linisin mo kami, Ama, ng iyong banal na dugo upang kami po'y karapat-dapat para sa iyo, Lord, hallelujah. Kaya salamat, Ama, sa kabutihan mo sa bawat isa na aming mga kapatid na naririto, Lord, hallelujah. Kaya sa oras na ito, Ama, ikaw lamang ang dapat pasalamatan, maparangalan, Lord, hallelujah, dahil ikaw ang dakilang Diyos na hindi nagkukulang sa amin, Lord, hallelujah. Alam ko po, Lord, hallelujah, na hindi mo
Lord, hallelujah. At mas marami pa pong kaluluwang mahayagan ng iyong banal na salita, Lord, hallelujah. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Ama, ang lahat ng ito, Lord, hallelujah. Ang mga kaloob na ito, Lord, hallelujah. Na ikaw ang manguna, Ama, sa mga desisyon namin, Lord, kung saan namin i-priority ang mga ang gagawin namin, Lord, hallelujah, para may sa katuparan ng iyong mga nais sa lugaring ito, Lord, hallelujah. Kaya patuloy kaming tumutulong sa iyo, Ama, at nagpapasalamat. Lord, hallelujah, ikaw lamang, Ama, ang aming kailangan, Lord, hallelujah. Ipinagkakatiwala na namin lahat sa iyo, Lord, hallelujah. Ang lahat ng aming desisyon, Lord, hallelujah. Lord, ito'y aming ininadalangin sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, Lord, hallelujah. At ikaw lamang, Ama, ang dapat mapagpurihan, maparangalan, at maitaas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. So, dadako naman po tayo sa announcement. Before po natin mag-announce, may basahin na akong Bible verse. Sabi po dito sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ay mag-ingat sa inyong mga puso at mga isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito na po yung announcement. Yan na po yung prayer for God. So, Spirit and Fire. So ayun po na, encourage po namin kayo na sumama sa ating camp dahil hindi lang po pang kabataan to, pang kalahatan po itong camp natin. So may naipon na po siguro tayo at ilang months na lang po natin ending tayo. Meron na po tayo. Amen. Hallelujah. So ayun nga na patuloy tayo mag-ipon para makasama po tayo sa ating spirit and fire na yun. Amen. Tapos solid teaching po every Monday to Friday, 5 a.m. At may college din namin kayo na attend. May link po na sinesend. So, ayun po na parang na-encourage lang po din po akong umatid kasi si nanay po is lagi kong napapakinggan siya umatid sa gawain na yan sa tuwing morning po. At nagigising po ako yan dahil sa mga prayer ng nabanggit ng mga iba natin mga churchmen. And our daily journey, ayun nga po na every 6 a.m. din po, no? And prayer meeting po, 7 a.m. Monday to Friday din po, to sojourn po tayo. Our night speaking class, Monday to Friday, 8:30
boses niya. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. So, start na tayo kay Miguela. Si Moises ay isang leader, mabuting leader, matapat, mapagpumbabang leader, matapang na leader, mapagbigay na leader, mananampalataya, akin ay isa, Kelly. Matuwid na leader. at isa, Matuwid na leader. Matuwid na leader. Ikaw na, Ben. Habang. malakas ang loob na leader, malinaw na leader, pagmali na leader. Amen. Thank you. Yan lang. Yan lang. Okay, palakpakan po natin yung ating Panginoon. Share tayo. Bye. One. Smile. 1, 2, 3. Ina. Jesus ay mapagmahal na leader. Hoy, huwag kayong lalabas picture lahat mamaya. O, dito na po. Dito na po. Dito na po kayo lahat. Para mga bata ng Israel na upa. Dito na kayo sa harap. Bilog na wag kamay. Bilog ante. Hawak kamay. Hawak kamay. Hawak kamay. Una doon. Maghihawak kamay ka. Dapat kami ulit. Bahala na kayo. Sino ang Panginoon? Ayos ba? Kailangan mo yan. Amen. Hallelujah. Naalala ko po yung sabi sa akin nung aming apong senior. Sabi niya, ang sabi niya? Are you going to Jesus' house? Amen. Alam po ba niyo yung mga batang to? Kapag nasanay sila na lagi pong ginagawa, yung mga nakita nila, yung mga nakakatanda sa kanila, kayong mga lula, mga tatay, alam po yung magkakaroon din sila ng curiosity. At tanim din po sa kanilang puso't kaisipan yan yung ganitong gawain. Kaya gamitin po natin ang ating buhay para sa mga batang to. Hallelujah. Hallelujah. Muli po Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong katakilaan, sa iyong kaputihan, sa iyong kabaitan. Na sinabi po Panginoon ng mga batang ito, pagdideklara na kung gaano ka bilang Ama sa amin, bilang Ama sa aming pananampalataya, bilang Ama na lumikha sa amin. Hallelujah. Salamat po sa iyong kaputihan, sa iyong katakilaan, sa labis na pagmamahal mo sa amin. Amang banal, patuloy nga po Lord na kami tumutulog sa iyo. Hawak kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Mayroong mga pasanin sa buhay, may mga alalahanin sa buhay, may mga pinagdaraanan ng mga katanungan, karamdaman, Panginoon, panghihina ng aming pisikal na katawan, panghihina ng aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. Lahat po ay aming ibinibigay sa iyo to. Lahat po ay aming iniaasa sa iyo. Wala po kami magagawa, Panginoon, sa mga bagay na to. Kung hindi mo kami sasamahan, kung hindi mo kami gagabayan, kagaya ng pangako mo sa aming pinag-aralan ngayon, Panginoon. Salamat po, Lord. Mahayag ang iyong kabutihan, ang iyong katakilaan sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming pupuntahan, sa lahat ng aming makakausap, Panginoon. Yung pag-ibig mo, Panginoon, ang makikita sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, salamat. Hallelujah. Mga kapatid, tapos na po ang gawain. Ang pag-ibig ng Panginoon, ang kapayapaan, ang kasaganaan, ang nais ng Panginoon ay maganap, mangyari sa inyo. In Jesus' name, in Jesus' name. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen.